All right mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Pagpasensya nyo na yung maingay kasi ang init po talaga. Nakabukas ang pinto ng kotse natin at garahe. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. At maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo, pagtangkilik at pagsubaybay sa channel na ito. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong isa na namang post ni Harry Roque. Actually, ang dami niya pong post kasi nagbablog pa ito no? Mabibigyan natin ng pansin itong tokmol na ito. Okay, so dito po, meron pong quote card dito na Feed Your Mind, INC, o incorporated yata ito. Sabi po dyan, Junpip pa pala ito, Junpip pa. Ngayon lang natin ititake, Sabi ni Roque, sino ba ang namumulitika? Maaga kayong nagnasa ng Marcos forever. Sisihin niya, sarili niya, ay ganoon? Ayan po yung pasaring, Ayan po yung pasaring ni Harry Roque sa ating mahal na Presidente Marcos o sa mga kaalyado ng Pangulong Marcos. Sino ba ang namulitika? O yan unahin natin. Sino nga ba? Sino ang unang namulitika? Sino? Sagutin ninyo mga kababayan. Ikaw Roque, wag kang amang baliktad. Palibasa, baliktad ka na, baka nauna niya yung tumbong mo. Yung pagmumukha mo, mukhang tumbong na ang baho. Sino ba ang namulitika? Sino ba ang unang namulitika? Sino? Sino ang dakilang sinungaling? Sino? Sino ang dakilang ganid sa kapangyarihan? Sino mga kababayan? Ang Pangulong Marcos? Ang Speaker? At kung sino pa ang HOR? Sino? Di ba ang unang namulitika? Si Digong? Yung kanilang maisog rally? Kung ano-anong pinagsasabi nila sa Pangulong Marcos, bangag-bangag adik, kailangan magpa-hair follicle test. Di ba? Kayo ang nagsimula ng politika? Tapos sasabihin mo, what? The audacity to say this, ang kapal ng balat mo, kasing balat ng crocodile. Di ba? Sino ba ang namulitika? Wow naman, manalamin ka naman Harry Roque, manalamin ka naman. Kami pa ang namulitika, ang Pangulong Marcos o FL Lisa? Really? Panay nga depense Minsan nga sa katahimikan, kaya ka nabuburyong sa katahimikan ng mag-asawang Marcos, si Pangulo at si First Lady, lalo kayong nabuburyong kasi hindi kayo pinapatolan. Na mga kababayan maaga kayong nagnasa ng Marcos forever. Teka muna. Hindi mo yata naintindihan ang pinagsasabi mo. Hindi pwede yan, Marcos forever. Unang-una, meron pong probisyon sa Constitution na one term lang ang sitting president. Walang re-eleksyon. One term lang. Hindi po tulad ito ng mga legislative. Hindi po ito tulad ng mga LGUs. One term lang ayon sa Constitution kasi nga yung mga framers ng Constitution, they don't wanna allow any dictatorship of a sitting president to continue. Anti-dictatorship nga Tapos sasabihin mo Marcos forever. Tapos sasabihin mo dito magbabagsak ng martial law para forever makaupo tulad nung tatay niya. Teka, nasa provision din ng konstitusyon. Ang pagbabagsak ng martial law ay nasa kamay ng Kongreso. Kung papayag man ng Kongreso sa dahilan ng Pangulo, bakit ibabagsak niya ang martial law? Dahil nga sa sobrang lala ng kaguluhan, pandemya, o gera, o terorismo, pwede. Pero it will only last for 60 days. Ngayon, after 60 days o before 60 days, pwedeng bumalik ang Pangulo mag-request pero nasa kamay pa rin ng Kongreso.
Kaya walang Marcos forever. Sino ang nangangarap ng Marcos forever? Baliktad na naman tayo. Oh. Ayan oh, yung katabi mo sa picture, 'di ba? Yan ang may ambisyon, pamilya Duterte. Pamilya Duterte oh. 'Di ba gusto nyo Duterte forever, Sara Duterte, Pulong Duterte, Kitty Duterte. Gusto nyo kayo na lang. Kayo ang may ambisyon tapos babaliktarin mo. Talaga tumbong mo. Itutumbong kita, tananay ko, haliloke ha. Ikaw haliloke, tinunaling ka ha. Tinungaling haliloke ha. Ha? Yali katakin, haliloke. Tutumbong talaga kita, tananay ko. Ha? Sisihin niya, sarili niya. Ay nako, bakit naman sisisihin ng Pangulong Marcos ang sarili niya, mga kababayan? May ginawa bang mali ang Pangulo? Isa nga ang ginagawa ng mali. Diba? Bakit niya sisisihin sarili niya? Naghangad siya maging presidente para po iangat ang sambayan ng Pilipino sa kahirapan. Kung may magandang proyekto yung amo mong nakahiga sa dahig, itutuloy. Diba? O ngayon, gumaganda ang ekonomiya, mababa ng konti yung inflation, 1.3. Tumaas ang bilang ng mga manggagawa, even though na 4.1% pa rin yung unemployment rate, more than 2 million. Okay na yun, may nadagdag naman. Ha? O tapos yung 20 pesos kilo ng bigas, yung patuloy na pagpapaunlad sa mga magsasaka sa pagbibigay ng patuloy na makinarya sa kanilang pagsaka-saka, makabagong makinarya, mga punla, ha? Yung isang mobile unit na nag-aanilsa ng kanilang mga lupa. Ano pa, yung pagpapaunlad sa patubig, National Irrigation Administration, may solar farms, may data storage facility na nga. O, pati nutrition ng pagkain, inaalagaan. Ano pa? Mga tulay na kailangan ni Basti kasi kailangan dumaan sa tulay ng mga Davao City kasi binabaha sila. Ano pa? Tapos sasabihan mo kami ng ganyan tungkol sa Pangulo namin. Ay nako, napakalaki mong tumbong. Itutumbong talaga kita, tananay ko, haliloke. Itutumbong talaga kita. Ha? Yari ka sa nanay ko, Harry Roque. Ha? Maski napapilay-pilay. Alam nyo ba, sa komento, mga wala pong kumampi sa kanya. Ha? Wala pong kumampi sa kanya. Yung kumakampi lang man dito, mga sila lang, mga trolls. Kayo, anong masasabi nyo? Sino bang namulitika? Sino ang nagnanasa ng forever sa power? Sino ang dapat sisihin? Eh di ang mga Duterte, sobrang ganid, may pinagtatakpan po sila. Dahil gusto nila patuloy na yung pattern of impunity, yung hindi sila maparusahan, tuloy-tuloy lang. Ayon, tapos yung patuloy na pangungurakot, pananakot, pandarambong sa kaban ng bayan at mamayang Pilipino, patuloy. Ay, hindi po pwede yun. No? Umaalma tayo mga kababayan. Ha? O, gunggong pala to eh. O now, punta naman tayo dito sa dating nagtrabaho kay Pangulo, yung dating ES niya, Executive Secretary, si Panort. Vic Panort Rodriguez. Nako, isa pa tong nagmamalinis mga kababayan. O sa bilyonaryo, anong sabi niya? Harry Roque on BP Saras, hindi pala, mali. O, sa bilyonaryo mga kababayan, anong sabi ni Panort? Marcos turned Duterte ally Vic Rodriguez tells Filipinos, huwag magpabudol. Abay, wag daw tayong magpabudol. O, sino yung pinatutungkulan niya mga kababayan? Ha? Ang pinakututungkulan niya dito ay yung mga tao daw na naglalash out at nagbibigay kritiko sa tukmol nilang Vice Presidente na tinawag niya pong mga hypocrites and fools. Mga epokrito at mga ogag daw po ang mga kritiko ng kanyang among si Duterte for selective outrage over corruption issues. O tandaan nyo ha, corruption lang daw. No? Bakit kayo ganyan sa aking beeping tukmol? Bakit kayo puro criticize na lang? Bakit sa corruption niya? Di umaamin ka na may corruption siya. Tapos sabi niya, bakit hindi nyo batikusin din itong Marcos administration? Dahil nga, punong-puno ng corruption yung 2025 national budget. O teka lang. Vic Rodriguez. Teka lang ha. Ang sabi niya pa, ang pinatutungkulan niyang mga hypocrites at mga fools ay yung mga nasa academe, eskwelahan, civic society, and faith-based institution
that had publicly urged the Senate to proceed with the impeachment. O kinakailangan naman talaga ang Senado mag-proceed na kasi the word forthwith. O isa ka pang abogado, baka yung forthwith nasa pet mo. Sabi niya, quote, sa mga educators at banal na nananawagan ng transparency at accountability, bakit ang ingay ninyo sa impeachment pero busal ang bibig na anomalya ng GAA, PhilHealth at flood control? He also questioned why this calling for truth and justice in the impeachment process have remained silent on what he alleged were anomalous in the 2025 GAA. Ang mga deeply committed to truth, justice, and rule of law, bakit hindi ninyo tuligsain at tugwisin ng buong sigasig ang Marcos 2025 ang Constitutional National Budget? Teka muna, Ikaw, Vic Rodriguez, itong impeachment, kaya nga nagkaroon ng impeachment case, may mga article of impeachment, kasi may mga ebidensya ng pandarambong, ng korupsyon, ng mahal na mahal mong tukmol na BP Sara Duterte. O ngayon, yung nirereklamo mo na sinasabi mo, yung mga academe, mga faith-based, mga universities, civil society, civic society, mga hypocrites at mga ogag. Bakit hindi nila batikusin din ang 2025 GAA, PhilHealth at flood control? Teka muna. Yung GAA, tumakbo na kayo sa Supreme Court. Mag-antay tayo ng sasabihin ng Supreme Court. Kasi wala naman kayo pang matibay na ebidensya doon. Kaya antayin natin ang desisyon ng Supreme Court. Sa PhilHealth, nasa Supreme Court na rin. Magbibigay rin ng desisyon ang Supreme Court. Yung flood control, bakit di mo batikusin si Pulong? Flood control. Ngayon kung may problema ka sa flood control, ay pumunta ka sa ombudsman. Idemanda mo ang DPWH. Di ba silang may proyekto niyan? MMDA, LTO, sino pa? DOTR, kung DOTR. Kaya walang bumabatikos kasi nag-aantay po kami ng sasabihin ng highest court of the land. Kami na mga hindi abogado, patiently waiting for the decision of the Supreme Court about those sa flood control. Ang sisihin mo, yun ngang mga ahensyang nabanggit ko. At sisihin mo rin si Pulong at si Baste, walang ginagawa sa baha sa Davao City. Di ba? Pa-North, ikaw naman, At ikaw, ano naman ang moral ascendancy mo para magsabing mga hypocrite at fools itong academe, civil society, faith-based community churches, at whatever. Ikaw, alam mo ba ginawa mo? Di ba? Ikaw na may bahid ng kalokohan. Di ba? Paano ka namin paniniwalaan? Ang galing magsalita, in defense of Her Among Sara Duterte. Yun naman pala, wala ring moral ascendancy. Bakit hindi ka kaya kinuwang abogado sa impeachment trial ni Pusit? Dahil wala rin bang tiwala sa iyo si Pusit? Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.